hindi siguro matanggap na nakausap ni PBBM etong si President Trump. Ano po, so ito, play po natin. Yan. Hindi po ako nagtataka ha. Kasi tandaan nyo mga kababayan, di ba ang sinasabi ni Roque nung una? Ano ba sabi ni Roque? Nako Marcos Jr., ngayong panalo na si Trump, humanda ka na. Ngayong panalo na si Donald Trump, humanda ka na. Dahil pagbabayarin ka ni Trump. Dahil gumagamit ka. Di ba yan yung unang sabi ni Harry Roque? Ngayon mga kababayan, nung napahiya siya, eto na yung pinapalabas niya ngayon. Eto, play natin. Na kung saan sabi niya, sabi dito, Roque nanggigil sa pagkikita ni na PBBM at Trump. Tuta ka ng kano. Yan yung sabi ni Roque ngayon. Sa mga Pilipino, hindi po ako nagtataka ha. On the record ako dito sa Spokes Hour. Sinamon si Marcos Jr., hindi yan inimbita. Ginulat yan. Halika rito. Maliwanag naman mga kababayan, inimbitahan po ang presidente. Maliwanag mga kababayan na sa kauna-unahang pagkakataon, tayo po yung pinakaunang bansa na inimbitahan ng Amerika para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ano po na makakatulong at makakapagpatibay ng relasyon ng Pilipinas at saka po ng Amerika. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At meron akong utos na naman sa'yo. At si Marcos Jr. parang tuta, yes, my master. Just make sure I am not removed because I am Addictus Benedictus. And my wife too. Please, let my wife go. She's Addictus Benedictus too. Diba? Ganyan mga kababayan. Napakalungkot po talaga. Ganyan mga kababayan kalaki ang tama ni Harry Roque sa kanyang pag-iisip, sa kanyang utak. Diba siguro hindi na po niya nakayanan yung pagiging walang silbing abogado dyan po sa dahig mga kababayan dahil hindi niya matulungan itong si Duterte dahil ayaw tanggapin ni Sara Duterte ang tulong ni Harry Roque di umano nagkakaganito na po siya. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Nung una pinupuri-puri po nila itong pagkapanalo ni Donald Trump dahil matalik daw na kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Ngayong binanata ng pasimple ni Donald Trump etong si Digong, pinapalabas ni Harry Roque na tuta na ng Amerika etong si PBBM. Akala ko ba galit si Donald Trump kay PBBM dahil gumagamit ng ipinagbabawal na bato? Tapos ngayon na nakita nyo, ang totoo, nagalit pala si Donald Trump kay Duterte dahil pasimpleng binanatan ni Donald Trump etong si Digong, pinapalabas nyo na ngayon, binabaligtad nyo na, pinapalabas ninyo na tuta ng Amerika si PBBM. Maliwanag naman na si Digong ang totoong tuta ng China. Diba? Tsaka itong sina Harry Roque at yung mga kaalyado ni Digong, hindi ko nilalahat. Yung tatamaan o di yun, diba mga kababayan? Ngayon ituloy pa natin. Nawala sa tamang pag-iisip ang presidente, walang sapat na pagmamahal sa bayan, hindi nauubra yan. Itaguyod ang pangnasyonal na interes at soberenya at tuta ng kano. O yan yung sabi mga kababayan ni Harry Roque. Kasi yung mga sinasabi nila ngayon kay PBBM, hindi na po ubra yan sa taong bayan. Hindi na nakikinig sa kanila mga kababayan Pilipino po natin. Bakit? Kasi nakita nila ang totoong malasakit ng presidente sa mga kababayan Pilipino po natin. Dahil kung makikita ninyo, di ba, pagkadating ni PBBM sa Pilipinas, galing po ng Amerika, galing sa pakikipag-usap kay President Donald Trump, agad-agad po siyang nagtungo sa mga kababayan Pilipino po natin, binaba ng presidente ang mga kababayan Pilipino po natin at tinulungan po niya mga kababayan. Diba? Kasama po siya sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, ramdam na mga kababayan Pilipino po natin na may presidente tayo na bumababa para tulungan po sila. Unlike kay Sara Duterte na ang ipinagmamalaki lamang ay yung libreng sakay ng OBP. Pero hindi natin mahagilap tuwing may sakuna. Tandaan po natin, hindi sapat yung mga ganyan. Ang kailangan makita ng taong bayan kung bumababa si Sara Duterte tuwing may sakuna. Ang problema, saka nyo lang nakikita si Sara Duterte kapag ka okay yung panahon tapos ang ginagawa pa, saglip na gumawa ng mabuti, puro paninira po sa ating gobyerno yung ginagawa. Pero yun, minsan na nga lang magpakita, minsan na nga lang magtrabaho, puro paninira pa yung ginagawa. So bakit nga ba nagkakaganito? Etong si Harry Roque, kasi hindi niya matanggap na wala po siyang silbi mga kababayan, diyan po sa dahig. Abogado siya,
naging kasapi pa noon ng ICC, mga kababayan. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, naging parte rin siya ng ICC noong mga panahon na ito pong ICC ay naging miyembro ang Pilipinas ng ICC sa panahon ni Pinoy, siya po yung pinakatuwang-tuwa. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, bakit nga ba nagkakaganyan? Etong si Roque, tuloy po natin dito. Yan. Yan. Kung makikita nyo, mga kababayan, pumuto kasi yung balita ng mga nakaraang buwan na kung saan yung bahay po ni dating Pangulong Duterte ay ibinibenta na. Ngayon, ang katuwiran po kasi, mga kababayan, ng mga anak ni Digong na sina Pulong, sina Sara Duterte, mga kababayan, hindi naman daw po ibinibenta yon at ibang bahay naman daw po yung ibinibenta. Ngayon, nagsalita ulit etong si Hanilet, mga kababayan, at eto po yung sinabi po niya. So basahin natin. Sabi dito, alam niya at alam ng anak ko. Ibig sabihin, alam daw ni Duterte na ibinibenta na yung bahay po mismo ni Digong. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibinibenta na ang kanilang bahay sa Davao City. Ayon sa kanyang common law wife na si Hanilet Abansenia, nauna nang kinumpirma ni Abansenia na ipinagbibili na niya ang kanilang bahay sa Doña Luisa Village, Phase 1, dahil na rin sa banta ng seguridad sakaling manatili sila roon. Alam ni Rodrigo Duterte at alam ng anak ko, hindi naman kami nanghihingi ng pera kagaya ng iba, saad ni Abansenia sa pagbisita niya sa detention center ng International Criminal Court ICC. Sabi dito, nitong Miyerkules, July 23, wala naman kaming inilabas na libro para pagkakitaan ko, dagdag pa niya. Yan po yung sabi, mga kababayan, dito ni Hanilet Abansenia. Sabi pa nga dito, kapag naubusan na kami ng pera, wala kaming magagawa. Yan po, mga kababayan, yung sabi ni Hanilet Abansenia. Kasi siguro, mga kababayan, ang tingin dito ni Harry Roque, unti-unti nang inuubos ni Duterte yung kanyang pera dito lamang kay Kaufman. At dahil nga dyan, wala siyang magawa, mga kababayan, dahil hindi naman siya pinakikinggan ni Sara Duterte. Mismong sa bibig po niya nang galing na hindi na papakinggan ng pamilya ni Digong yung mga suwestyon po niya. So ngayon, siguro nakikita ni Roque na malaki ang bayad kay Kaufman pero hindi naman po umuusad ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan nyo pa nga, mga kababayan, meron siyang inilabas dito na meron siyang inilabas, wait lang natin. Yan. Meron siyang inilabas, mga kababayan, na video. Siguro kanina lang, 4 hours ago. Eto yan, Yan. Po sa inyong lahat, Pag-usapan. Pakinggan niyo, mga kababayan, kasi uulit-ulitin niya yung kaso ni Duterte. Alam niya kasi, mga kababayan, na hindi na talaga makakalaya etong si dating Pangulong Duterte. Sabi nga dito, crazy ba na maghangad na mapalaya si Tatay Digong ng ASAP? Kasi siguro, yung mga kasamahan niya dyan po sa dahig, sinasabihan na may tama na ang utak ni Harry Roque. Kasi lagi niyang sinasabi na mapapalabas niya etong si dating Pangulong Duterte agad-agad, or mapapalabas etong si dating Pangulong Duterte agad-agad, or mabibigyan ng interim release kahit alam naman po natin na malabo na po. So ngayon, pakinggan yung sasabihin ni Roque dito. Wait lang, natin yung speed. Siguro 21-25. Ito, play natin. Magandang araw po sa inyong lahat, Pag-usapan po natin ngayon ang Tatay Digong at ang kanyang kaso. Ano po ang mga realidad? Unang-una, ang Tatay Digong, alam naman po natin, kinidnap. Ayan! Sinasabi na kinidnap dahil sang-ayon sa Rome Statute. Tandaan nyo yung mga taga-International Criminal Court, mga kababayan, ang pinapalabas ng mga taga-suporta ni Digong, especially ni Harry Roque na naging miyembro dati or nagkaroon ng koneksyon dito sa ICC, mga kababayan, kinidnap daw po etong si dating Pangulong Duterte. So doon sa mga taga-International Criminal Court, dapat wag niyong bigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte kasi wala pong kinidnap na babalik sa kidnapper. Tandaan niyo po yan. Dahil ang pinapalabas po ng mga kaalyado ni Digong, kinidnap talaga etong si Digong. Statute, Article 59, lahat po ng akusado na arestuhin para dalhin sa ICC, dapat po iharap sa lokal na hukuman. Kaya po may ganyang probisyon para masigurado na yung karapatang pantao ng akusadong yan ay ginagalang, at pangalawa, para masigurado na yung soberenya ng bansa na kung saan kukunin yung presensya ng nasasakdal ay hindi malabag. Kasi alam niyo kapag
isang dayuhang hukuman ang maglilitis ng kaso na nangyari sa isang bansa, yan ay paglabag doon sa soberenya ng bansa kasi kabahagi ng soberenya yung jurisdiction na maglitis sa lahat ng mga kaso na nangyari sa kanyang teritoryo. Sabi nga ng ICJ sa isang kaso na kapag nag-aagawan ng teritoryo, ang basihan na bibigyan ng teritoryo ay yung bansa na makakapagpakita ng pinakamalakas na ebidensya ng soberenya. At ang pinakamalakas na ebidensya ng soberenya kung sino naglilitis nga ng mga kaso na nangyari sa teritoryo. Hindi, ang problema kasi mga kababayan, tandaan nyo kapag kasi naumpisahan na ng International Criminal Court, yung investigasyon bago pa lamang mag-withdraw ang isang bansa sa Rome Statute mga kababayan, yun po ay magtutuloy-tuloy. Hindi po basihan yung sinasabi nilang wala ng jurisdiction ang ICC. Tandaan nyo mga kababayan, bilang pagrespeto dun sa naunang investigasyon ng International Criminal Court, dapat pong magtuloy-tuloy yan at matapos kahit na hindi na miyembro ang isang bansa ng Roma Statute mga kababayan. Dapat magtuloy-tuloy pa rin. At yan po yung nangyayari ngayon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Nagtutuloy-tuloy pa rin dahil nga meron nagdemanda sa International Criminal Court na Pilipino laban po kay dating Pangulong Duterte dahil nga dun sa mga patayan ng panahon po ng kanyang administrasyon. So ngayon ituloy pa natin. Now, hindi po yan natupad sa kaso ni Tatay Digong kaya sinasabi natin na kidnap siya. Ang sabi ng mga bangag sa administrasyon nito inaresto raw siya ng kapulisan ni Torre at sinakay sa eroplano papunta ng Dahig. Ito daw po ay pagtutulungan sa Interpol. So, wala naman pong order ng Interpol. Wala po siyang red notice alert. Diffusion order lamang. Yung diffusion order, humihingi sa ibang bansa na tulong para maaresto isang tao, pero humihingi ng tulong. Iyon na rin yun. Ay ang bansang Pilipinas din. Yan ay naging malinaw doon sa pagdidinig ng Senado sa mga... Yun na rin yun mga kababayan, once na ipinadaan sa Interpol, once na ipanadaan ng ICC sa Interpol yung arrest warrant, yun na rin yun mga kababayan. Kailangan nating gampanan yung obligasyon po natin once na kumilos na yung Interpol dito po sa ating bansa. At yan po yung nangyari sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kanino ba tayo makikinig? Kaya dating presiding judge ng ICC na si Pangalangan? Or dito mga kababayan kay Harry Roque na wala namang kaalam-alam? Mga pangyayari na nagbunga nga sa pagkakakidnap kay Tatay Digong. Diba? Kaya naman po kinakailangan na pag-aralan ang panibago pang remedyo para mapauwi si Tatay Digong ay unang-una. Ano ba hong nangyayari na kay Tatay Digong sa ICC? 130 days nga po siyang nakakulong na at wala talagang nangyayari sa kanya. Yan ang trial detention. Ang mga abogado po niya, 50 days bago nakapagsampa ng motion na nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC. Kung kayo man ang makulong ng 50 araw bago magkaroon ng initial na motion to dismiss, ano naman ang mararamdaman ninyo? Dahil kada araw ng pagkakakulong ay isang pagkakait sa kalayaan ng isang tao na hindi pa napapatunayan na may probable cause na gumawa ng kahit anong krimen. At ngayon nga po, naghain na ng interim release kasi lahat naman tayo nagnanasa na talagang sana, wag nang nakakulong sa detention facility si Tatay Digong dahil siya ay matanda at talagang hindi na niya talaga kakayanin na siya ay makulong. No? At talagang tayo umaasa na kung hindi man siya makabalik sa Pilipinas, magkaroon ng interim release. Kaya nga po, ang tanong is, kung 50 araw ang lumipas bago naghain ng motion to dismiss, bakit mas matagal pang panahon na humingi ng interim release? At ang tanong lang naman po ng taong bayan, at ako naman po inuulit ko lang na tanong ng taong bayan, matapos magsampa ng interim release, at siya naman, ang abogado naman ni Tatay Digong na nagsampa ng interim release, bakit binawi? Dahil meron ng inaantay na mga dokumento. Ang tanong lang, bakit kasi naghain ng interim release na wala lahat ng dokumento? Hindi ba? Yan ay pag-amin na kapag masusumite yung interim release, baka hindi mapagbigyan ng hukuman. So sana inantay na lang ang lahat ng dokumento bago naghain. Yun lang naman po ang mga nasa isipan ng taong bayan. Now, alam nyo kasi mga kababayan, eto yan. Kung titingnan ninyo, alam ni Atty. Kaufman, na mahirap makakuha ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. Pero syempre, abogado siya ng defense, mga kababayan. Kailangan niyang idepensa etong si Digong. Sinasabi niya lamang po sa publiko na mabibigyan ng interim release itong si dating Pangulong Duterte at mapapalaya nila kahit alam nilang hindi. Nakukuha niya yung pinupunto para lang masabi na nagtatrabaho itong si Kaufman, mga kababayan, para lang sabihin na inaayos yung kaso nitong si Digong. Pinapalabas nila publicly na makakakuha ng interim release itong si Digong kahit hindi naman po.
Kaya nga kung titingnan nyo sa laki ng bayad kay Attorney Kaufman, siguro naman alam ni Harry Roque din sa kanyang sarili na kung hindi kaya ni Kaufman na mailabas si Duterte agad-agad, kahit siya alam niya sa kanyang sarili na hindi rin po niya kakayanin. Pero dahil nga mga kababayan, etong si Kaufman, alam niya na kapag ipinel nila agad-agad, na kapag pinadesisyonan po nila agad-agad sa ICC, etong interim release ni dating Pangulong Duterte, alam po niya ang kahantungan na hindi po talaga mapapagbigyan si Digong dahil nga mabigat ang kaso ni dating Pangulong Duterte. At dahil dyan mga kababayan, nakikita ng mga didishit na mabagal yung ginagawang aksyon ni Attorney Kaufman. Dahil nga alam naman po natin mahirap i-depensa etong si Digong mga kababayan dahil sobrang bigat ng kaso niya. React lang po ako dun sa sinasabi niya na crazy idea yung pagdadala ng kaso dito. Tama, pinipera-pera na lang ni Kaufman. Tatay Digong, yung issue ng kidnapping sa lokal na hukuman ng Netherlands. Alam niyo po kasi, yung right to due process, yan po ay nakasaad sa mga tratado. Ano po yung mga tratado na kinikilala ng Netherlands pagdating sa right to due process? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At pagdating nga po sa ICC, yung due process na yan ay masisigurado kung siya hinarap sa lokal na hukuman. Kasi nga po, yan yung panigurado na ang kanyang karapatan ay ginagalang at hindi na labag ang soberenya ng bansang Pilipinas nung siya kinuha sa Pilipinas. Now, ang Netherlands po kasi ang kasapi doon sa tratado na magtataguyod ng due process rights si Tatay Digong. Yan po ay nakasaad hindi lang po sa International Covenant on Civil and Political Rights at nakasaad po yan sa European Convention on Human Rights. So ang obligasyon ng Netherlands ay siguraduhin na lahat ng tao sa kanyang teritoryo kasama mga dayuhan gaya ni Tatay Digong ay na respeto ang kanilang karapatan to due process. At ang obligasyon nga ng Netherlands is a duty to protect and promote. Protect is masigurado na hindi malalabag ang karapatan ng due process. Hindi naman nalabag ang karapatan ni Digong eh. Pinagbigyan nga siya mga kababayan na idepensa yung kanyang sarili. Pinagbigyan siya na kumuha ng abogado mga kababayan na magdidepensa po sa kanya. So meaning, nasunod yung due process. At unang-una mga kababayan, hindi naman siya hinaras, hindi naman siya sinaktan. Bagkos naging maganda pa yung pagtrato sa kanya ng International Criminal Court mga kababayan. So sobrang treatment na yung naibigay kay dating Pangulong Duterte. Promote is gumawa ng lahat ng hakbang para masigurado na ang kanyang karapatan. Tandaan nyo unlike do sa mga naitumba nung panahon ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, yun talaga literal na nalabag yung due process mga kababayan at hindi na-avail ng mga tao na itinumba na yon yung tamang proseso. Ano po, base sa mga inaakusa, laban po sa kanila dahil itinumba na nga sila. To due process ay mapapangalagaan. Now, ang ICC kasi po, ang kanyang determination, ang kanyang pakay ay parusahan yung mga tao na di umano ay lumabag sa Rome Statute. Hindi po siya, in a sense, a human rights enforcement mechanism. Siya isang criminal court. At ang kanyang desisyon ay magreresulta sa either guilty or not guilty. At kapag ikaw ay guilty, merong ipapataw na parusa. Siyempre po, kinakailangan lahat ng karapatan to due process, pangalagaan din ng hukuman. Ang problema po, hindi lang po ICC ang nagdesisyon na kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping, hindi po yan makakaapekto sa jurisdiksyon ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman ng Israeli Supreme Court ay ang sabi nila is main pa. Malay namin pakialam. Oy, the family of three, thank you po sa pakapi ha. Si Digong may due process. Pag ordinaryong tao, wale. Yes, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, wala naman talagang due process eh. Kasi mismong si Secretary Boying na nga nagsabi eh. Diba, kahit yung mga piskalya tinatakot ng mga panahon na yon. Kaya yung mga kababayang Pilipino po natin nagsampa ng demanda sa tulong ni former Senator Trillanes diyan po sa International Criminal Court. Yan po yung totoo. Namin kung paano nakuha ang ganyang thank you po sa pakapi po ng akusado, no? Ang importante bigyan siya ng patas at patas na paglilitis. Now, unfortunately, itong decision po ito ay parang naging decision na rin ng ICC sa tatlong kaso kung saan hindi po nasunod ang Article 59 ng ICC. At doon sa tatlong kasong yan, bagamat nagtutol ang mga akusado na hindi dapat magpatuloy ang jurisdiksyon ng hukuman dahil mali ang pagkakakuha sa pagkatao ng akusado, binaliwala po ng ICC yan at ang sinabi nga is, anyway, mabibigyan na siya ng pagkakataon ng isang patas na paglilitis. Ang tanong, sino ngayon ang magbibigay ng remedyo sa isang akusado na kinidnap para siya ay malitis?
Ang yan problema sa ICC, 3 desisyon na po yan na nagsasabi na talagang yung hindi pagsunod sa Article 59, hindi dahilan para mawalan ng jurisdiction ang ICC. Desididong kaso na po yan. So meron tayong tinatawag na... Yan na, tandaan nyo lagi, pinapalabas po nila kinidnap. So ngayon, alam naman po natin kapag ang isang tao ay kinidnap, pag yan ay nakalaya, hindi na po yan nabalik sa kidnapper. So asahan nyo na kapag si Duterte pinagbigyan ng interim release, pag nakalaya yan, possible na tumakas na po yan, umuwi ng Davao at mahihirapan na po tayong ibalik yan sa International Criminal Court para harapin po yung mga kaso niya. Na president. Pero ang tanong, yung ganyang president ba ay katanggap-tanggap pa sa panahon ngayon? Sa estado ngayon ng karapatang pantao sa buong daigdig. At ang aking sinasabi, hindi na po ang Eichmann ang correct na pag-a-apply ng human rights law. Dahil ang Eichmann, dinesisyonan po yan ng isang unang-una, lokal na hukuman din, Israeli Supreme Court. Sa panahon na wala namang ICC, no? At pangalawa, yung estado ng human rights law ng panahon ni Eichmann ay iba sa estado ng international law ngayon. Ano bang estado ng international law ngayon? Alam nyo, sa international law, walang pagkakaiba ang kahit anong desisyon ng kahit sinong hukuman pag ang hinahanap natin is ano ba yung prevailing law sa ngayon. Ang tawag dyan yung ano ba yung prevailing customary norm of international law. Dahil alam naman ng international law, wala namang kongreso na papasa ng mga batas na magiging under international law. No? Sinasabi nga nila, malalaman lang natin kung yung customary international law, number 1, doon sa kung ano ang mga ginagawa ng mga estado, virtually uniform state practice. At pangalawa, yung tinatawag na opinion juris, yung psychological belief na kinakailangan sundin ng isang bagay dahil yan ang batas. Now, para tayo makakalap ng ebidensya kung ano yung customary norm, titignan natin ngayon kung ano ang mga nagiging desisyon ng mga iba't ibang estado. Ayan, mga kababayan, cut natin dyan So kung titingnan nyo, di ba yung mga sinasabi dito ni Harry Roque is about dun sa pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte at yung proseso na pilit niyang pinapalabas na may nalabag. Ano po sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte dahil nga hindi nasusunod yung sinasabi niya ng mga tamang proseso, katulad na lamang po mga kababayan yung Article 59 na tinutukoy po niya. So ngayon kung titingnan nyo in my personal opinion mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi ng isang presiding judge or dating presiding judge ng International Criminal Court na walang mali sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. In fact, mga kababayan, sumunod pa nga ang Pilipinas sa tamang proseso. So ngayon, kung titingnan nyo rin, maliwanag din naman mga kababayan na kung pagbabasihan natin ang sinasabi dito ni Harry Roque, malabo talaga na makalabas pa sa ngayon itong si dating Pangulong Duterte. Dahil nga, yung interim release, talagang ang nagpapadelay naman yan, hindi naman po ang ICC. Kung hindi, yung kampo mismo ni dating Pangulong Duterte dahil nga may mga hinihintay na dokumento at mga dagdag ebidensya para po dun sa interim release ni dating Pangulong Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo mga kababayan, hingil po sa mga sinasabing ito ni Attorney Harry Roque? Kayo, naniniwala ba kayo mga kababayan? Kung kayo tatanungin naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ng isang dating presiding judge ng International Criminal Court na si Pangalangan, yung pangalan mga kababayan, na wala naman talagang nalabag sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? At ano rin po masasabi nyo mga kababayan hingil po sa ginagawang trabaho ni Kaufman na parang pinapalabas ni Harry Roque dito, di umano, dapat daw bago nag-file ng interim release, etong si Kaufman, dapat hinintay muna daw yung mga ebidensya, yung mga dagdag ebidensya para nang sa ganun daw mga kababayan, hindi humahaba yung panahon ni dating Pangulong Duterte dyan po sa pasilidad ng International Criminal Court. Sa madalit salita, gusto nga palabasin ni Roque dito, nasala yung ginagawa ni Attorney Kaufman na walang nangyayari sa mga ginagawa po ni Attorney Kaufman.